Indito lagot na, Boying nagulantang sa matinding utos ng korte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction ngayon, opinion itong post ng Batas PS. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre boses na boses pa lang, kilalang kilala na natin si General Macanas. Ayan. Syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa General's Viewpoint. Mag-subscribe, mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Pahayag ng spokesperson ng Supreme Court, Attorney Camille Ting. Nagsalita na siya tungkol sa kalagayan ng application ni Justice Secretary Boying Rimulya. Okay. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting on Tuesday said that an ombudsman aspirant needs a majority vote or at least 4 out of 6 votes from the judicial and bar council members to be included in the short list. Nako, ang hirap niyan. 17 sila. Kailangan mo makakuha ng 4 votes. Mahirap. The statement was made after Ting confirmed that 2 ombudsman applicants, ito na, namely Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya and PCSO Chairperson Felix Reyes have yet to submit their clearances, though both were allowed to undergo GBC interviews. So, alanganin itong dalawa. So kailangan nila ng 4 na boto bago sila mag-ano dyan sa ombudsman na yan. Parang ito yung pinag-usapan natin kahapon dun sa Plan C na sinasabi ni Senator Amy. Na kapag yun nga, siya yung naging ombudsman, parang ganyan. Hindi na ba parang, di ba? Pagkapanaligan naging ombudsman, huwag na natin tukuyin siya. Pag siya yung naging ombudsman, na ganun, pakukulong sila, parang ganun. Para mawala ng kalaban. Ay, nako. Kahit dito, parang hindi pumapabor pa rin yung tadhana. Sinagulat tayo, pati yung pagiging ombudsman, papasukin na rin ito. Tuloy na nga natin. Out of 70, sa 17, yung 15, okay na. Complete clearances. Secretary Boying na lang at PCSO, baka may mga question din dyan baka napailan din ng kaso. Sabi ni Attorney Ting, they need the vote of 4 members to be included in this short list. Right now, there are 7 members. Okay. But since Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya is a member of the GBC and an applicant, he will not be able to vote. So, it's 4 out of 6. So, yung 7 votes, naging 6 na lang dahil wala na si Secretary Rimulya. Applicant naman siya. She explained that once the shortlist is finalized, the President is constitutionally required to select the Ombudsman only from the nominees provided by the GBC. So hindi parang nakapasok si Boying doon. So kung sino lang yung mga nakapasok, yun lang yung pagpipilian ng Pangulo.
'Di ba? Kaya yung Pangulo nga mamimili kung sino yung gusto niya maging ombudsman. Hindi naman, iniisip ko tuloy, hindi kaya ipaglaban ni PBBM na, hindi pwede, si Boying gusto ko. Siyempre, iba pa rin yung close eh. That's just how running in the tea. Every smile you are near, close to you. Diba? Parang iniisip natin dito, no? Parang baka gustuhin niya pa rin si Boying, no? Magulat tayo, ganyan. Siyempre, kapag ginusto mo, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ganyan yung mga kasabihan eh. Siyempre, pag ginusto niya naman siguro, may paraan yan. Ang dami-daming paraan. The President has to choose from the shortlist. Under the Constitution, he must choose from... Pero in fairness, ang laki ng pinayat niya. Ang laki ng pinayat ni Secretary Boying. 'Di ba? Kasi yung una talaga is mabilog ang katawan niya, 'di ba? Ngayon bigla siyang pumayat, no? Ano kayang nangyari kay Secretary Boying? Nagda-diet ba siya o nagkaroon siya ng sakit? O, kasi sinasabi ng iba, naku, hindi natatagal yan. Bad naman kayo, wag naman ganun. Kasi sinasabi nga ng iba na, hindi natatagal, wag naman ganun. Wag naman kayo manalangin ng ganyan. Kahit paano, syempre, tao pa rin. Kailangan magpakatao. 'Di ba? The shortlist submitted by the GBC. It's part of the checks and balance. Sabi ng spokesperson. Okay, when asked if there was an instance before where a president chose someone not on the shortlist, Teng said she has no idea, noting that it would be unconstitutional. So, sino-sino ngayon ang mga members ng GBC? Chairman is Chief Justice Alexander Gismondo. Yan na, no? The other members of the council are retired Supreme Court Justice Jose Catral Mendoza. Dalawa na. Attorney Nisauro Fermi, retired Court of Appeals, and then Justice Erlinda Piñera Oy and Jose Mejia. 5. One from Senate, one from the lower house. Kailang ang boto nilang dalawa is isa lang. So, one half. So, yun, sila yung pang-anim. Pang-pito sana si Secretary Boying Rimulya. Ting revealed that in forming the shortlist for the ombudsman position, the GBC decided to tighten its screening process by requiring applicants to undergo psychological evaluation, written exam, public surveys, and complaints. Kaya, ang dami pa palang dapat pagdaanan bago ka mag-ano sa ombudsman, no? Kasi ako nagtataka ako dito sa mga to kung bakit gustong-gusto pa niya na mag-ombudsman. Hindi ba siya kontento sa ibinigay sa kanyang posisyon? Kailangan mag-ombudsman pa, kailangan mag-upgrade. Di ba parang cellphone lang yung ginagawa niya, 3310 ka dati, tapos gusto mong maging iPhone. Di ba? Kaya minsan naiisip ng ilan na, uy, may merong plano, merong gustong mangyari. Kasi syempre sa pagiging ombudsman, di ba? Yung pag-ombudsman ka is pwede mong magawa lahat. Parang gano'n. Yun ang iniisip sa kanila ngayon. Kaya, di ba? Anong rason? Syempre, mas maganda kung magbibigay sila ng rason. Ano ba ang rason mo? Bakit gusto mo maging ombudsman samantalang binigyan ka na ng posisyon? Di ba? Ano, bigyan lang ako posisyon sa gobyerno? Eh, di, okay lang sa akin. O ano, di ba? O, kunin nila akong presidente, di okay lang. O, di ba? Kung bakit kailangan mo pa ng mag-upgrade ng posisyon? Di ba? Dito ngayon, palagay ko maraming mga DDS na nagpadala ng reklamo against kay Secretary Boying Rimulya. At saka hindi siya pwedeng maging ombudsman kasi nga, di ba, may pagkakaalam ko, sa chismis-chismis niya sa tabi-tabi, na meron siya kinakaharap na kaso. Di ba, mas maganda kung magiging ombudsman ka, wala kang kinakaharap na kahit ano. Mas maganda kung malinis ka. Hindi yung parang, di ba, may bahid ka na
kung sabihin natin hindi totoo yung kaso niya, mahirap pa rin yun eh. Yung meron kang chismis sa sarili mo. 'Di ba? Mas maganda pa rin yung modelo ka. 'Di ba? Modelo ka, talagang wala kang kasabit-sabit. 'Di ba? Ganun yan. Yung tipong magpapakasal ka, yung tipong wala ka asawa. Dapat ganun. Hindi naman pwede magpakasal ka tapos may asawa ka ganun. 'Di ba? Another na naman niya yun. Another problem na naman kung maraming nagreklamo. Kasi siya man lang ang controversial. All others, wala naman akong namomonitor na nag-against. Sina Kipichu, mga grupo niya, nananawagan talaga na magpadala ng comments doon sa surveys. So, tingnan natin. So, ano ngayon? September 3. Ang deadline pala sa pag-submit ng clearance is September 15. Kaya nananawagan si Crisette Chu. Our prayers are working, sabi niya. Kasi maganda sana kung nung September 2, kahapon, yun ang interview schedule ni Secretary Boying Rimulya, nag-submit na sana siya ng clearance. Kagaya ng mga kasamahan niya, yung 15 applicants nakasubmit na. Noong September 2, on or before September 2, nakasubmit na. Siya na lang at yung PCSO chair ang hindi. So, ituloy ang pagdarasal hanggang 15 na hindi pa siya makakuha ng clearance kasi nakakatakot yung isiniwalat ni Senator Amy. Ay, totoo yan. Nakakatakot talaga yung siniwalat ni Senator Amy kasi nga, di ba, yung pagdaging ombudsman yan, maraming pwedeng mangyaring hiwaga. Di ba? Kasi parang sumablay na sa Plan A, parang yun yung sinasabi ni Senator Amy. Sumablay kayo sa Plan A. Sumablay kayo sa Plan B sa impeachment kay VP Sara. So, syempre, kinakabahan na sila niyan. Habang papalapit ng papalapit ang 2028, delikado na sila niyan. Syempre, iisipin nila sa sarili niya, na, paano to pag naging presidente si Sara Duterte, mamaya bawian tayo. Di ba? Hindi nila tinitignan yung yung manalo si VP Sara siguro na nanalo siya na ganto, ganyan. Hindi nila siguro tinitignan. Ang tinitignan nila talaga dyan, yung main talagang problema kung bakit talagang mas lalo nilang gustong pigilan ngayon si VP Sara is yung bawi. Yun ang iniisip nila. Alam nyo naman tong mga to, advance mag-isip. Diba? Kaya nga sila gustong i-impeach si VP Sara dahil advance sila mag-isip na buong akala nila na gustong tumakbo ni VP Sara sa pagiging presidente. Dahil nangunguna siya sa survey ng mga dati, di ba? Wala pang away ang noon, ang bang samahan nila? Unity team. Di ba? Wala pang problema. Tapos nagkaroon ng problema dahil may lumabas ng mga survey sa tabi-tabi na nagiging number 1 si VP Sara, meron palang nangangarap na maging presidente doon. Kaya ayan, gumawa ng paraan para si VP Sara ay masira sa taong bayan. Na hindi naman si VP Sara, kumbaga hindi naman siya nag-a-announce kung gusto niya maging presidente. Ang sinasabi nga ni VP Sara parang, okay na sa akin yung pagiging Vice President. At least parang nakatungtong na si VP Sara doon. Tapos parang ayaw niya na. Kahit si Tatay Digong, ayaw patakbuhin si VP Sara dahil mabigat na pasanin nga yung pagiging presidente. Diba? Masyado nilang inunahan eh. Natakot sila. Diba? Hindi pa nga nila alam yung tunay na desisyon ni VP Sara. Siguro, kung hindi nyo ginanyan si VP Sara, baka tatapusin niya lang yung termino niya ng Vice President o kayo naman. O baka makapasok kayo, di ba? Masyado kayo naging mainit. So ngayon, syempre, alam niyo sa sarili niyo na talagang babawi si VP Sara sa mga ginawa niyo. Kahit ayaw ni VP Sara tumakbo sa posisyon na yon, talagang tatakbo siya sa posisyon na yon. Syempre, marami siyang kailangang bawiin. Unang-una si Tatay Digong. Kailangan maisaayos niya yon. Di ba? Pangalawa, yung ginawa niyong paninira sa pangalan nila. Pangatlo, di ba? Marami. Kaya yun ang kinakatakot talaga nila eh. Yung bawi. Siguro hindi naman ganun kasama ang mga Duterte dahil si Tatay Digong nga napakaraming napakaraming bumabanat kay Tatay Digong pero pinapalagpas lang ni Tatay Digong, di ba? Siguro hindi naman parang ganun si VP Sara. Kumbaga parang mild lang siguro.
Plan C nila itong Oh, yung Plan ombudsman. C. Yeah. Failure yung Plan A, yung charter change. Failure yung impeachment, Plan B. So ito, Plan C. Ang ombudsman, paupo sila ng kanilang ombudsman, kasuhan nila ng kasuhan si VP Sara hanggang matanggal siya sa pwesto at mapakulong bago 2027. Yung Plan C na yan talaga ay nakakatakot. Yung sinasabi ni Senator Amy. Paano pag hindi na naman tumalab yung Plan C? Hanggat hindi nagto-2028, Plan D, Plan E, Plan F, Plan G, Plan H. So, Di ba? tuloy ang laban. May Plan P, Plan D. Plan D. A, B, C, D. Ano yung D? Meron ng ano? Baka mamaya, bago mag-2028, makarating na sa Plan Z yan. Di ba? Meron nang nag-file ng joint house resolution. I-amend na naman daw ang konstitusyon. Anong purpose? Hindi na economic provision. Last year, economic provision, hindi natuloy. Ngayon, mag-charter change, magbuo ng constitutional convention, gagastos tayo ng malaki para lang daw i-amend yung constitution, ibaba ang age requirement ng magkandidatong presidente at vice-presidente. Grabe, ano? Bakit? Bakit pa ibababa? Kumbaga parang kahit bata pa pwede nang maging presidente o vice-presidente. Ano ba pinagkaiba ng pagbata ang presidente o may edad na yung may presidente? 'Di ba? Alam nyo ang pinagbabasihan diyan kung ano ba talaga yung magagawa ng isang kandidato bilang presidente. Hindi pinag-uusapan dito yung edad. Kahit naman sabihin natin 20 anyos lang yung maging presidente, kung wala namang kakwenta-kwenta at sarili lang niya iniisip, baliwala rin yun. Ang importante dito yung performance. Kung ano yung gagawin niya sa taong bayan, kung ano ba yung maitutulong niya sa bansa natin. Wala sa edad dyan. Kumbaga, hindi na kailangan pagtalunan niyang gastos na naman yan eh. Diba? Hindi na kailangan pagtalunan niyang edad na yan. No? Kahit wala ng age, kumbaga, kahit hindi na mag-ano ng age requirement na bata pa, pwede na mag-president, kahit wag mo nang pansinin yan. Diba? Okay na yung ngayon, ginugulo pa. Constitutional Convention, mag-election, gastos na naman. No, gastos na naman, di ba? Pag nabuo na yung members ng convention, susweldohan mo yun. Para lang i-amend. Wala silang nalaman ngayon, kundi puro gastos. No? Grabe. Ay, kasi nakikita nila na walang malakas na kandidato laban kay VP Sara. Sa sino ba? Kahit sabihin natin na makapasok yan, 35, 25, 10 years old. Sino ba? Sino ba yung kandidato na bata-bata na pwedeng lumaban kay VP Sara? Sino itutulak nila? Si Vico Soto. Nako naman. Diba? Alam ko si Vico Soto, saludo ko dyan kay Vico Soto. Alam ko, gagamitin nila si Vico Soto pag mga ganyan. Pero siguro si Vico Soto, alam natin, matalino yan. Matalinong tao yan. Hindi nagpapagamit sa mga ganyan yan. O sino pa ba yung bata? Si Isko. Hindi, si Isko nakatakbong presidente, di ba? Alam nyo si Isko, si Mayor Isko, si Yorme, hindi yan tatalo. Si Yorme, matalinong tao rin yan. Alam niya rin ang ginagawa niya. O ngayon, bukod doon sa dalawang magagaling na mayor na binanggit ko, sino pa ba ang pwedeng tumapat kay VP Sara na bata-bata? O yung talagang mabango yung pangalan, ha? Di ba? Kahit masabihin mong may batang tatakbo, sino yung tatapat kay VP Sara, Aber? Kayo mga katunay, paki-comment sa comment box kung may kilala kayong bata-bata na pwedeng tumakbong presidente sa 2028 na pwedeng tumapat kay VP Sara. Okay na pinagawa nila, si Mayor Vico Soto lang daw ang malakas. Kaya lang, disqualified siya dahil wala pa siyang 40 by 2028. Kaya gusto nilang ibaba from 40, gawin nilang 35. Gusto nila si Gusto nila si Mayor Vico para gamitin nila si Mayor Vico sa sarili nilang kapakanan.
Kaya nga sinabi ko kanina si Mayor Vico Soto, matalinong tao yan. Magaling na tao si Mayor Vico. Magaling na mayor yan. No? Alam ko na hindi magpapagamit si Mayor Vico Soto sa mga politiko na gusto lang na makinabang sa kung anong meron ng bansa natin. Dahil kay Mayor Vico, alam ko pinapahalagahan niya ang Pilipinas. Pinapahalagahan niya. Pasig nga, pinapahalagahan niya yan. Lalo pa kaya paghahawakan niya yung Pinas. Alam ko yan si Mayor Vico, matalinong tao yan. Kung tatakbo mang presidente yan, sa sarili niya yon. Yung ginusto niya talaga. Hindi yung dahil tinutulak o hinimok siya ng mga taong makasarili na gusto lang makinabang sa magiging posisyon niya. Sige, bring it on. Wala pa rin makakatalo kay BP Sara kahit... Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.